tinapos niya lahat ng kasalanan at yung sumpa ng kamatayan sa buhay ng bawat tao. The sacrifice is now greater than the judgment. The Old Covenant tells us to love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Then, walang nakagawa kahit sino. Then God said, enough. Here's my turn. I will now love you with all my heart, with all my mind, with all my soul, and with all my strength. Then Jesus came. Siya ay dinalusahan, siya ay nasaktan, siya ay nahirapan, siya ay namatay upang nang sa ganun, tayo naman ay magkaroon ng buhay. God is holy and just. Ang Panginoon ay isang banal at siya ay isang Diyos ng katuwiran na ang kasalanan ay kailangang parusahan. But at the same time, God is love. Siya ay isang Diyos na nagmamahal at mapagmahal. And He Himself, in His DNA, is love. God is love. Ang kasalanan kailangang parusahan dahil ang Diyos ay isang banal na Diyos. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, ayaw niya na tayo yung tumanggap ng mga kasalanan o yung kaparusahan doon sa mga kasalanan natin. Ayaw niya na tayo yung maparusahan doon sa ating mga pagsuway. Ayaw niya na tayo yung tumanggap ng kaparusahan doon sa lahat ng ating mga kamalian. Then what God did is that He sent Jesus. Dahil sa sobrang mahal ko itong mga taong to, sin has to be punished, but I don't want to punish the sin against you. I will punish therefore the sin against my beloved Son, my one and only Son, to whom I am well pleased. Ibinuhos ng Panginoong Jesus lahat nung kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap niya lahat ng sakit, lahat ng hampas, lahat ng kagupit, lahat ng sumpa, lahat ng paghihirap, lahat ng galit ng Diyos laban sa kasalanan, lahat ng kamatayan, lahat ay kinuha ng Panginoong Jesus. Kaya siya ay sumigaw, "It is finished." Mula ngayong araw na ito, tapos na ang laban against sin and death. Here comes a new life for every one of us, that for anyone who is in Christ, He is a new creation. The old has passed. All things have become new. Lahat ng bagay ay ginawa ng bago para sa ating lahat. When Jesus cried out, "It is finished," it is tetelestai. That means perfect, present, continuous. Isang beses lang gagawin at hindi na kailanman mauulit pa. Dahil yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay isang kompletong sakripisyo na kahit kailanman hindi na kailangan pang ulitin. Dahil ito ay perpektong trabaho na ginawa ng Lord Jesus. That's why there is now no condemnation for us. God's holiness cannot punish sin twice. Hindi kayang parusahan ng Diyos yung parehong kasalanan ng dalawang beses. Dahil siya ay isang banal na Diyos. That is the law of double jeopardy. Siya ay sobrang banal na Diyos, kaya yung mga kasalanan na kinuha na ng Panginoong Hesus at pinarusahan niya sa katawan ng Lord Jesus, hindi niya na kailanman parurusahan sa bawat isa sa atin. That's why yung mga kasalanan na nagagawa natin, yung mga kamalian na nagagawa natin, everything has been forgiven. Lahat yan ay inalis na, lahat yan ay pinatawad na. God gave us the gift of no condemnation. The Bible tells us that all of our lawless deeds, all of our sins, all of our iniquities, He has forgiven it, He has forgotten it, and He will remember it no more. And we are now the righteousness of God in Jesus Christ. Tayo ngayon ay tinawag na mga matutuwid. In the Old Testament, the law says, don't do this, don't do that, don't. In the new covenant of grace, God said, I will forgive your sins and will remember it no more. I will be your God and
you will be my people. I will never leave you nor forsake you. That's what Jesus accomplished at the cross of the Calvary. Divine exchange happened. Siya ay napahiya upang tayo naman ay magkaroon ng kaluwalhatian. Siya ay naging mahirap upang tayo naman sa ganon ay magsipagyaman. Siya ay nabugbog at nasaktan, nasugatan upang tayo ay magkaroon ng kompletong kagalingan. Siya ay nakondem upang nang sa ganon tayo kailanman ay hindi na makondem pa. Siya ay naghirap, he suffered yung mga pain na naranasan niya upang nang sa ganon tayo ay maging matagumpay sa buhay na ito. Siya ay namatay upang tayo sa ganon ay magkaroon naman ng buhay. Siya ay naging kasalanan para sa ating lahat upang sa ganon tayo naman ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Siya ay sinumpa upang tayong lahat naman ay mapagpala. In Luke chapter 9 verse 58, this is the last verse. Jesus said, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." Nababasa ko ito dati, nilalagpasan ko lang kasi hindi ko pa maintindihan. Sabi ng Lord Jesus, yung mga ibon sa ipapawid, meron silang pugad na kung saan sila ay makakapagpahinga. Then Jesus said, pero yung anak ng tao, wala siyang anumang lugar na pwede man lang ihilig yung kanyang ulo, iyuko at ipahinga. But you know what? Jesus found a place kung saan siya makakapagpahinga. And that was at the cross. Lay his head, meaning iyuko, ihilig, ipahinga. At the cross, iniyuko ng Panginoong Jesus ang kanyang ulo. Iniyuko niya ang kanyang ulo, symbolizing ito ang aking kapahingahan. Ang aking kapahingahan ay ang mahalin ka. Ang aking kapahingahan ay ibigay sa iyo yung kasaganahan at kayamanan na meron ako. Ang aking kagalakan ay ibigay sa iyo yung buhay. Buhay na kung saan ikaw ay magiging mapayapa. Buhay na kailanman hindi ka na makokondem. Isang regalo ng pagiging matuwid at isang mayamang biyaya na nag-uumapaw para sa buhay ng bawat isa sa atin. God is a very good God, and this is grace revolution. Ibinukas ng Diyos ang kortina doon sa Holy of Holies na siyang namamagitan sa presensya ng banal na Diyos at doon sa presensya ng mga makasalanang tao. Doon hinapa itong kortinang ito na namamagitan sa Diyos at tao. Ito ay nagbibigay ng kahulugan sa bawat isa sa atin na mula ngayong araw na ito, malaya ka ng makakalapit. Lapit ka lang ng lapit. Kuha ka lang ng kuha sa akin because it is our Father's good pleasure, all the answers to our prayers. Kagalakan ng Diyos na ibigay lahat yung sagot sa ating mga panalangin. Everything is yes and amen in Jesus. Kailangan lapit lang tayo ng lapit. Remember the story of Mary and Martha? Sino sa kanila yung mas nakapagparamdam kay Lord Jesus na siya ay Diyos? It's Mary. Why? Ang ginawa ni Martha kasi, bigay siya ng bigay sa Diyos. Ang gawa ni Mary, tanggap lang siya ng tanggap. Sa relasyon ng tao sa tao, it is better to give than to receive. Pero sa relasyon ng tao at ng Diyos, it is better to receive from God. Kailangan kuha lang tayo ng kuha sa Kanya. Because every time we get from Him, pinaparamdam natin sa Kanya na ikaw ay aking Diyos, ikaw ay aking Ama, ikaw ay mayaman, lahat ay kaya mong ibigay sa akin. Kung hindi mo ipinagdamot yung iyong pinakamamahal na anak, si Jesus, paano mo pa ipagdadamot yung mga bagay na hinihingi ko? Siyempre, hindi na. Binigay na lahat ng Diyos sa atin. And that's what happened. That's what grace
revolution is. It's all about Jesus. Jesus being at the center of it all. Jesus, who is so amazing. Jesus, who loves us so much. Jesus, who is so good and will never stop doing good in our lives. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. All glory to Jesus. It's all because of His finished work at the cross. It's all about Jesus, church. It's all about Jesus. Do you receive it tonight? Did we learn something tonight? Come on, let's give Jesus the highest praise. We give you praise, Lord. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa gabi ito. For we know, Lord, that we learned something, Panginoon. Nakilala ka namin ng higit pa, Panginoon. Nalaman namin yung inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Nalaman namin, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na mananatiling tapat sa amin, Panginoon, na hindi hinto sa paggawa ng mabuti sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa kompletong ginawa at tinapos ng inyong anak na Jesus, na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam namin that as we receive from you, we will reign in this life, Lord. Salamat, Panginoon. Surely your goodness and your mercy shall follow us all the days of our lives. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Binibigay namin yung pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pasasalamat. Thank you, Lord. The best days and the blessed days of our lives is still right in front of us. In Jesus' name, this is what we pray. Amen. Amen. Are we ready to give tonight? Share ko lang po yung story, pero medyo batang storya naman po tayo. Sinishare ko ito madalas sa Unified Generation. Merong tatlong mga hayop na nag-uusap-usap. Yung baka, yung manok, at yung baboy. Sabi nung baka, tsaka nung manok, nagkwentuhan sila, alam mo yung baboy, no? Magbibigay lang siya kapag namatay na siya. Pero tayo, ako, baka ako, bigyan ko ng bigay ng gatas, nabibigyan ko ng buhay ako. Pero yung manok, pero yung baboy, hindi. Pag namatay siya, din pa lang siya makakapagbigay ng karne. Tapos sabi ng manok, oo nga ako rin. Manok, habang buhay. Itlog ng itlog, bigay ng bigay. Eh yung baboy, magbibigay lang kapag namatay. Ang pinapakita natin din sa story, laging magandang magbigay ng magbigay habang tayo ay buhay. Pwede mo ba natin tignan yung katabi natin? Sabi mo sa kanya, alam ko hindi ka baboy. Isa kang manok, isa kang baka. Marunong magbigay ng magbigay habang buhay. And the Word of God tells us that when we give, He will pay it back, He will give it back, shake it together, press it down, and running over. Na kung umapaw na magpagpapala, walang sapat na kwarto, okay na lugar na pupuno rito. Yung parang naglalakad ka na uhulog yung tag-1,000, di mo na pinupulot. Ganon kasi magpapalang bibigay ng Panginoon sa atin. You are blessed, you are favored. Lord, we give to you tonight our offering, Lord. This is because you love us, Panginoon, and you first gave, Panginoon. We are not giving this, Panginoon, bilang kabayaran sa ginawa mo. We are just giving this, Lord, because we know na kami ay pinayaman mo, and you created a generous heart in every one of us. We thank you so much, Father. We declare 100-folds in the mighty name of Jesus. Amen. Let's give. Yung mga prayer requests po natin, pwede natin ibigay na lang po rito sa harap. Huwag lang po natin makabaligtad yung mga papel. Baka yung offering po natin yung malagay dun sa sinusunod. Hindi po, hindi na ako nila. Samahan po natin ipanalangin yung
mga panalangin ng mga kasama natin dito. Magkaisa tayo, i-declare natin that all these prayers